Hello everyone, welcome to my channel, Abby's Delights. In today's video, we are going to make ube condensed buttercream using Jersey ube condensed milk. Let's start. First, we're going to prepare our butter. Our butter should be softened, but not too soft and not too cold. First, we're going to whip our butter using hand mixer. So, ayan, in this video, nasira yung aking mixer. So, what we're going to do now is gamitin lang natin yung wire whisk. Tinry ko pa rin, baka may problema lang sa saksakan or baka yung switch lang or something. Pero ayaw talaga niyang gumana. So, ayan o, tinry ko siya ulit. So, now I decided to just use the wire whisk. So, ayan, umpisahan na po natin i-whip ang ating butter using our wire whisk. Since hindi nga gumagana yung aking hand mixer, ayan, may option naman po na iba. Ito nga lang gagawin nating manual pero medyo matagal lang. Very important po na dapat yung butter natin is room temperature. Kailangan soften siya, hindi siya matigas, hindi rin siya sobrang lamig at hindi rin namang sobrang lambot. Yung tama lang. Yung dapat ilabas mo yung butter mo at least 1 hour sa kusina nyo. Or 1.5 hour, okay na po yun. Pwede na siyang gamitin. Pag manual po yung gagamitin natin or wire whisk ang gagamitin natin, kailangan po ng mahabang pasensya kasi abutin po siya siguro mga 5 minutes sa pag-whip. Dapat maging smooth na yung ating butter. Dapat wala nang buo-buo bago natin ilagay yung ating condensed milk. Mapapansin din natin na maglalighten na yung ating butter. So, check na po natin. Ayan, smooth na yung ating butter. So, at this point, pwede na natin ilagay yung ating ube condensed milk. Yung ube condensed milk po na ginamit natin dito is yung Jersey ube condensed milk. Yan lang naman ang nakita kong condensed milk so far dito sa malapit sa amin. Actually, marami nagtatanong kung pwede nga ba daw gamitin yung Jersey na ube condensed milk sa paggawa ng ube condensed buttercream. Kaya po, ginawan ko to ng video. Tapos, very important po sa paggawa ng condensed buttercream, dapat yung condensed milk nyo is chilled siya. As much as possible, kung pwede i-chill nyo siya ng overnight, or kahit mga 8 to 12 hours, okay na yon. Pero, if possible, mas okay talaga siya kung i-chill nyo siya overnight. Yung paglagay ko dito ng condensed milk is paunti-unti lang para hindi tayo mahirapan kasi medyo mahirap yung wire whisk or yung pagmamanual na mixing. So, dapat talaga maging smooth and fluffy yung ating buttercream. Kailangan completely blended siya at wala nang buo-buo. So, paunti-unti yung paglagay ko. Siguro mga in 3 parts, divided in 3 parts. So, nilagay ko muna mga 1/3 ng condensed milk. And then, minix ko siya, hinalo ko siya. Tapos, nung okay na, nilagay ko naman yung siguro mga kalahati nung condensed. And then, another portion of condensed hanggang sa nilagay ko na lahat. Basta pa, unti-unti lang yung lagay para hindi tayo mahirapan. Tapos, mix lang ng mix hanggang sa mablend ng maayos. Ayan o, tignan nyo. Thick talaga siya. Thick yung ating condensed milk. So, very important na chilled para mas maging okay yung consistency ng ating buttercream. Hindi siya malusaw. Though, kahit naman medyo soft yung nagawa nating buttercream, pwede pa rin natin siyang i-save. Meron tayong way para ma-save yan. Meron akong video about condensed milk buttercream na kung paano natin sinave yung failed na condensed buttercream. So, ayan, i-mix lang natin siya ng i-mix hanggang smooth na and completely blended na yung ating butter and condensed milk. Actually, pwede kayong maglagay ng salt dito and a little bit of vanilla. Tapos, importante din na scrape natin lagi yung mga sides tsaka yung ilalim ng bowl para sure na wala ng mga buo-buo dun sa ilalim or sa gilid na hindi pa na-whip. And then, i-whip lang natin to using our wire whisk. Siguro mga 30 seconds of whipping hanggang sa maging smooth and fluffy na talaga siya and completely blended. And then, we're done.
So, i-whisk lang natin siya hanggang maging blended na ulit, completely blended. And as you can see, ayan, smooth na yung ating buttercream. Hindi rin siya sobrang lambot and hindi rin siya sobrang stiff. Ayan po ang ating ube condensed buttercream using Jersey ube condensed milk. So, pinalitan ko yung settings ng camera phone ko kasi parang masyado siyang dark. Parang hindi talaga siya violet. Pero, in reality po, violet talaga siya. Talaga, as in, ube na ube. Kay purple, violet color. So, ayan. Susubukan na natin ang ating ube condensed buttercream using Jersey ube condensed milk. Hindi po ito sponsored. Actually, ginawa ko po ito dahil marami pong nagtatanong dun sa video ko na ube condensed buttercream. So, ito na po. Yung ube Jersey condensed milk is pwede natin gamitin sa paggawa ng ube condensed buttercream. So, now we're going to try this. We're going to pipe this on our cupcake. Ayan po ang ating vanilla cupcake. And ipapipe lang natin ang ating ube condensed buttercream sa ating cupcake. We're just going to make a swirl. And ayan po, sobrang smooth. And ang ganda-ganda ng consistency niya. So, to answer your question, kung pwede po yung ube condensed na Jersey, yes po, pwede. Hindi po ito sponsored ha. I just made this video para po magkaroon din po kayo ng idea na pwede rin palang gamitin yung Jersey ng condensed milk. Thank you so much for watching and please like, share, and subscribe. See you in my next video.